Humarap si Vice President Leni Robredo sa GMA News ngayong umaga. Sa panayam ng unang hirit, sumagot ang Vice Presidente sa iba't ibang isyu kabilang ang kinakaharap na electoral protest at kanyang pakikitungo kay Pangulong Duterte. Kinakabahan, natatakot o parang baliwala lang itong electoral protest po ni dating Senador Bongbong Marcos. Kung sa balita, maraming balita. Pero alam mo kung merits ng kaso, wala naman dapat ipangamba. Dapat tumiwala tayo sa proseso. Maraming natatakot, maraming kinakabahan. Pero parati kong sinasabi, dapat tumiwala sa proseso, tumiwala sa institusyon. Kasi doon naman yung sandigan ng ating demokrasya. Saan ho planong kunin itong ikalawang installment na ibibigay sa PET? Ngayon, hindi pa nade-determine kung saan kukunin. Yung mga kamag-anak na hiniraman, willing pa naman magpahiram. Pero yung sa HADSI, hindi ka man parang nagsisisi na nag-resign ka? Kung hindi, nangyari ba yung kadamay, yung pag-okupa sa Bulacan? O nung nandun kayo, nakikita mo na mangyayari yun? Kung ang tanong pagsisisi, hindi siguro pagsisisi yung tamang termino. Mas nangihinayang. Mahirap naman kasing ipilit. Mahirap ipilit na parang hindi, yung pakiramdam ko hindi ako welcome sa cabinet. Mahirap yon kasi para sa bayan, dapat nagkakasundo yung lahat na cabinet members saka yung presidente. Isa na talaga siyang posibilidad. In fact, madalas ko siyang i-discuss during cabinet meetings kasi nakita talaga natin na napakaraming pabahay ng gobyernong andyan na yung bahay na occupied. Yung kadamay nung nasa HADSI pa ako, ilang beses yung amin dialogue. Okay. Kasi marami nga silang hinihingi din na tulong galing sa pamahalaan. Sakay ba kayo na binigay na lang sa kadamay yung bahay? Sang-ayon ako na dapat yung gobyerno binibigyan ng mas maraming benefits yung mga mahihirap, lalo-lalo na yung hindi kaya maghulog para sa bahay. Pero yung paraan, baka kailangan pag-isipan kasi hindi siya pwedeng maging, alam mo, maging president. Politika tayo, hindi ka ba naguguluhan sa mensahe ng Pangulong Duterte na parang kakampi ka, pero yung mga malapit sa kanya, iba yung kinikilos laban sa'yo? Naniniwala ka bang may alam dito ang Pangulo o talagang siya ay nasa likod at sumusuporta pa rin sa'yo? Yung lahat na pagkikita namin ng Pangulo, yung personal na pagkikita, wala naman siyang pinapakitang masama. Tingin ko, para naman sa bayan natin, kahit maraming mga hindi pinagkakasunduan, dapat panghawakan pa din yung mga puntos na pinagkakasunduan. Anong grado daw ang ibibigay nyo sa sarili nyo? Isa pinakamababa, 10 pinakamataas? Siguro 7. Siguro 10 for effort. Pero 7 dahil maraming balakid, maraming problema. Marami pang kailangan gawin. Kaya lalo pang pagsisikapan. Anong grado bibigay niyo sa Administrasyon Duterte? Tingin ko unfair para sa Pangulong bigyan ko ng grado yung administrasyon na to. Kasi unang-una, hindi pa nga 1 taon. Marami naman, yung lahat na nagsisimula, maraming problema. Marami tayong sang-ayon, marami din tayong hindi sang-ayon.